Hello everyone, my name is Mox and today pag-uusapan natin kung anong nangyari sa Kick.com. So bago tayo magsimula, patawarin niyo ako kung maingay yung background, no, kasi malapit kami sa kalsada. So sa mga hindi nakakaalam, ang Kick ay isang streaming platform. Kakompetensya siya kumbaga ng Twitch.tv. Kung mahilig kayong manood ng IRL or in real life streamers at saka game streamers, dito sila sumisikat. Sa streaming nakilala din sina Kai Cenat at saka si iShowSpeed. Pero in the past weeks, bakit nila hindi ma-access ng mga Filipino Kick users ang kanilang mga account? So anong nangyari? Nagsimula akong mag-stream sa Kick last month lang, mga second week ng November. Pero matagal na yung mga account ko, halos mga 2 years na. Kasi doon ako nanonood ng mga streamers gaya nila Extra Emily, Nick, nila Arthur, mga ganon, yung UTK gang, yung mga yon. My stream name is Max Junior Journeys sa Kick and Max Junior naman sa Twitch. Kung i-check nyo yung mga account ko, halos walang natirang mga VODs, no, or mga video on demand or mga previous streams, mga ganon, na nakasave kasi automatic i-delete siya ng platforms kung hindi pa verified or hindi ka pa affiliated sa kanila. So magtatagal lang yung mga previous streams mo ng 7 days dun sa account mo. Ang first at second week ko na halos araw-araw akong nagla-livestream at kung ano-ano yung mga pinaggagawa ko doon, na nagluluto ako ng fishball, pinapakilala ko yung mga manok ko, tumatambay sa likod ng bahay, ganun. Nag-gain ako ng halos 45 followers sa Kick, I think. Tapos mga 20 followers naman sa Twitch. Hindi ako nagmamadali para ma-verified yung account ko, ganun. Kasi parang nag-e-enjoy ako sa pag-livestream. Wala nang edit-edit. Basta i-click mo lang yung go live button tapos gawin mo na kung anong gawin mo, ganun. Diba? Hindi ko talaga in-expect na may mga nagfa-follow agad sa akin. Tapos yung iba nakikipag-participate pa sa chat na tinatanong kung saan ako sa Pilipinas. Nagtatanong sila about sa Philippines. Kaya natutuwa ako na may mga nagfa-follow sa akin within that just like 2 to 3 weeks na nag-live stream ako. No? So, tapos may mga nanonood sa akin, mga 50 viewers, 100 viewers sometimes. Tapos paakyat siya ng paakyat na nagiging 350 viewers, ganun. Kaya mabilis ko na reach yung ibang requirements para sa first step na bagong magpatuloy sa pagkumpleto ng kailangan para ma-verified naman yung account mo sa Kick. Lalong-lalo na yung stream hours. Kasi sa pagkakatanda ko, halos umabot na ako ng 30 hours sa kaka-stream. So, napuno ko agad yun, no? Kaya super English ako pag nagla-livestream ako. Nagagamit ko yung mga natutunan ko sa pagko-call center dati. Kasi ang alam ko, yung mga nanonood or ang mga karamihan sa nanonood sa mga streams sa Kick at saka sa Twitch from US, Canada, in the West, diba, in general. Kaya sinabi ko sa sarili ko, itutuloy-tuloy ko to. Bahala na kung saan ako mapadpad, ganun. Pero naudlot medyo yung pagla-livestream ko last week until now kasi yung biggest challenge ko talaga dito sa amin is internet. Yung internet signal, 2K and 4K pa man din yung ginagamit kong resolution sa pagla-live. Kaya kailangan talaga ng malakas na internet. Tapos ngayon, biglang bumabagal yung internet dito sa amin. Kaya hindi ako makapag-live sa Twitch. Kahit sa Twitch man lang sana. Pero wala para man lang sana makapagbigay ako ng update, ganun. Tapos, last week din, Until yun na nga. December 9 or 10, I think, hindi ko na ma-access yung account ko. Pero ito yung nangyari. After 2 days, na-access ko ulit yung account ko sa Kick. Tapos, yung Twitch naman ang hindi. Hindi ko naman ma-open yung Twitch account ko.
So parang nagbaliktad sila. Sinubukan kong i-open sa mobile app nila yung pareho, yung Twitch at saka Kick. Pero same na hindi ko rin ma-access, hindi ko rin sila ma-access. Doon na ako nagtaka. Kasi doon na ako na-worry kasi biglang naisip ko, agad-agad akala ko baka na-hack yung account ko or di kaya mas worse itong computer ko yung na-hack, ganun. So, ilang araw na ganun na hindi ko ma-access yung Kick, tapos na-access ko yung Twitch. Pero the next day, ganun naman. Iba naman na hindi ko ma-access yung Twitch, pero na-access ko naman yung Kick. Ganun siya. Tapos, nitong Monday lang this week, na-access ko na both Kick at saka Twitch. Na yung parang walang nangyari. Lahat na-access ko. Pati yung application ng Twitch, na-access ko. Pero yung application ng Kick or yung Kick mobile app, hanggang ngayon talagang wala pa. So, nakapag-live ako ng Twitch nung last Tuesday ata yun. Tapos, sinubukan kong i-search sa Google. No, bakit ganun yung nangyayari? Kasi baka mamaya bug lang ng system nila o di kaya baka mamaya may system maintenance, ganun. Doon ko nabasa sa Reddit tsaka sa Facebook na binablock ng gobyerno ang Kick dito sa atin. Dahil sa kadahilanan na unauthorized gambling activity online. Meaning, ayon sa prompt message na marireceive mo kung susubukan mong i-open yung Kick sa browser, no? Hindi lisensyado ang Kick.com na mag-operate ng online sugal dito sa Pilipinas. Yep. So ito yung sinasabi ng prompt or makukuha yung message kung balak nyong i-open yung Kick sa browser nyo. Access restricted. You've been directed to this official notice page because the website you tried to visit has been identified as an unauthorized or illegal online gambling platform operating without the necessary licenses under Philippine law. To help protect the public and promote safe, responsible, and lawful online activities, access to this site has been restricted by government authorities in coordination with internet service providers. Pero laking pagtataka ko, bakit pati yung Twitch di ko ma-access or bakit pati yung Twitch nadadamay? Ang pagkakaalam ko, ang Twitch is mas stricto sila sa mga ganitong activity sa kanilang platform. No? Kaya hanggang ngayon nagtataka ako kung bakit parehong Twitch at Kick yung hindi ko ma-access last week. So, naisip ko tuloy baka problema to ng PC ko or ng desktop ko. Kaya naisip ko na mag-ipon para makabili ako ng bagong CPU para sa pag-stream. Pero may nakita akong mga post sa Facebook na hindi lang talaga ako yung nagkakaroon ng ganitong errors. So, marami tayo no na hindi natin ma-access yung Kick. So, nakikita din nila yung same na message sa galing sa gobyerno, ganun. Meron din akong nakita na sinisisi si Vitali, yung nakakulong na streamer at saka content creator dito sa Pilipinas. Bakit daw may ban ang Kick? Dahil sa kanya. Well, kahit anong platform ang gamitin ng isang tao kung talagang may intention siyang manloko, mambastos sa iba, wala yan kung saan niya pinupost yung mga masasamang ginagawa niya. Pero ang masama nga din dun, ginagamit kasi nila sa mali ang mga ganitong platforms para gumawa ng kalokohan, no? So, para sa akin lang naman to kung gusto mong maging relevant, maging sikat or kilala kung yan man ang plano mo, kung yan man ang gusto mong mangyari, napakaraming bagay dyan na pwede mong gawin, no? Para makilala ka o sumikat na hindi mo kailang maging bastos, arogante, hambog, nagpapanggap bilang ibang tao, sobrang clout chaser na may naaapakan ka ng ibang tao, ganun. Ang unfair lang kasi. Dahil nadadamay ang lahat, hindi naman lahat ng gumagamit ng Kick nagsusugal. 'Di ba? Kasi sa tingin ko, malaki yung chance ng streaming community dito sa Pilipinas.
makikilala tayo hindi lang sa gaming kundi sa ibang niche na pwede mong gawin sa streaming platforms. No, hindi lang naman sa Kick. Syempre maraming sikat din talaga ng mga streamers na mga Pinoy sa Twitch, 'di ba? Pati din ata sa Trovo. Marami din atang mga sikat na gamers na mga Pinoy doon. Kasi sa totoo lang may napanood ako sa YouTube na may sabit talaga ang Kick. Nilagyan ko ng mga moderators yung chat box ko or yung sa chat doon para kung sakaling may mag-send ng mga link, yung mga hindi kaaya-ayang mga sites, mga ganon, automatic delete lahat yung mga yun. Kasi minsan yung mga nagchat-chat is nagsisend sila ng mga link, hindi lang mga gambling sites ha, meron ding nagsisend ng mga porn sites, hindi ko alam kung nagtutroll sila or ewan ko. Pero sa sitwasyon na ganito, may excuse talaga ang gobyerno na iba ng Kick. Kasi dahil din sa lumalalang bilang ng mga nalululong sa online sugal na yan. Ito lang naman sa akin, no? This is just my take, no? Sana magkaroon man lang ng evaluation or pagsalang sa profile or account ng mga Kick streamers. May mga nababasa nga ako na comment na gumamit na lang kayo ng VPN para ma-open nyo yung Kick, ganon, di ba? Yes, pwede yun. Pwede yun. May bayad yung VPN eh. Tsaka, subscription yun, ewan ko lang. Kasi wala naman akong VPN. Kaya sa lahat ng mga Kick streamers dito sa Pilipinas, gaya ko, kung talagang hindi natin ma-access yung Kick, meron pa namang ibang streaming platforms dyan na pwede nating masubukan. Ako kasi hindi ako takot magsimula or magsubok ng iba ulit, no? Kasi pasimula pa lang naman ako tapos ganito na yung na-experience ko sa Kick. Para sa akin, malaking achievement na yung makagain ka ng more than 40 na followers agad within that 3 weeks of streaming. Pero kung sign ito na hindi para sa akin ng Kick, edi tatanggapin ko na lang. At least hindi rin ako nai-involve sa platform na nagpo-promote ng mga bagay na labag sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. 'Di ba? So, yun lamang for today. Check my Twitch if you want. Follow me if you want. Check my YouTube and Facebook. Ngayon pa lamang ako gumagawa ng mga ipopost ko, no? Sa Facebook at saka sa YouTube. But anyway, see you again next time.